Sa pagpasok ni Santino sa burol ni na Gustavo at Erika, bawat hakbang ay may dalang bigat na hindi nakikita. Ang hangin ay mabigat, puno ng galit, dalamhati at mga matang humuhusga. Biglang bumasag sa katahimikan ang tinig ni Miguelito, nanginginig, basag, ngunit naglalagablab sa puot. Hinarangan niya ang landas ni Santino at sa wakas ay sumabog ang matagal ng kinimkim na galit. Para sa kanya, ang presensya ni Santino ay insulto, paalala ng ugat ng mga trahedya ng kanilang pamilya. Mataas ang sigaw ni Miguelito. Wala raw karapatan si Santino na naroon. Malinaw sa kanya, si Tanggol, kapatid ni Santino, ang ugat ng lahat ng sakit at kamatayan. Mabigat ang bawat salita, nanginginig ang bawat kamao. Para bang ang matagal na puot ay tuluyan ng pinakawalan. Ngunit hindi umurong si Santino. Sa gitna ng takot at sakit, tumindig siya ng matatag. Mahina, ngunit mariin ang kanyang tinig. Hindi siya naroon upang makipaglaban, kundi upang magbigay galang. Para sa kanya, si Gustavo ay hindi lamang pinuno, kundi kanyang lolo. Ang burol ay huling pamamaalam, hindi larangan ng digmaan. Tumangging tanggapin ni Miguelito ang paliwanag. Sa silakbo ng galit, itinulak niya si Santino, halos pabagsakin sa sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog sa burol at lahat ay napahinto. Muli siyang sumigaw. Mula sa sandaling iyon, hindi na bahagi si Santino ng kanilang pamilya o kampo. Parang mga punyal ang mga salitang iyon na tumama sa dibdib ni Santino. Mas masakit kaysa sa pisikal, nahampas ang pagtanggi, ang pagbura sa kanyang dugo, alaala at ugnayan. Lalong bumigat ang burol, samantalang sa ibang dako ay nakaharap si Pungay sa panganib. Maingat siyang nakipag-usap sa lalaking nagtangkang patayin si Roberto. Alam niyang bawat salita ay maaaring magbunyag ng bagong katotohanan. Tumpak ang kanyang mga tanong. Sinisiyasat ang bawat detalye, mula sa unang utos hanggang sa mismong pagtatangka. Tahimik, ngunit matalim ang kanyang mga mata, naghahanap ng bakas ng kasinungalingan. Sa huli, bumigay ang lalaki at umamin. Ang mga gerero ang umupa sa kanya upang wakasan ang buhay ni Roberto. Ayon sa kanya, malinaw ang plano, ipakita si Roberto bilang nakaligtas na biktima upang makuha ang simpatiya ng publiko at palakasin ang kanilang impluwensiya. Sa bawat salita, lalong nakita ni Pungay ang masalimuot na sabwatan ng mga gerero. Isang larong itinuturing na walang halaga ang buhay ng tao kapalit ng kapangyarihan. Hindi nag-aksaya ng oras si Pungay. Inilabas niya ang kanyang telepono, pasan ang mabigat na responsibilidad. Magalang niyang hiningi ang pahintulot na i-record ang testimonya. Para sa kanya, hindi lamang ito ebidensya, kundi sandata laban sa kasinungalingan. Alam niyang sa oras na mabunyag ang katotohanan, maraming buhay at katapatan ang matitinag. Sa parehong eksena, iisa ang malinaw, mga lihim, galit, at ambisyon ay nag-iwan ng malalim na sugat. Si Santino ay itinakwil sa sariling dugo, samantalang si Pungay ay tahimik na naglakad sa gilid ng panganib. Inilalantad ang madidilim na katotohanan. Nakatayo ang bawat karakter sa gilid ng mahihirap na pasya. Sa likod ng kanilang mga mata ay nakatago ang tanong hanggang saan sila handang lumaban. Para sa pamilya, para sa katotohanan, para sa konsensya? Sa sandaling iyon, tuluyang pumayag ang bihag. Sa nanginginig na tinig, ibinunyag niya kung paano siya binayaran, sino ang nag-utos, at paano matagal nang inihanda ang plano sa lihim. Ngunit, gumuho ang kanyang konsensya at takot. Sa bawat pangalan, bawat kasunduan, tila bumabagsak ang kanyang pagkatao. Malinaw niyang ipinaliwanag kung paano lihim na naihatid ang pera, paano ginamit ang mga tagapamagitan, at kung paanong si Roberto mismo ang nasa likod ng lahat. Ang utak, walang habag. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal.
unti-unting pinuputol ang matibay na pundasyon ng mga gerero. Isa na namang patunay na maaaring magpabagsak sa kanilang organisasyon. Ngunit nanatiling mapait ang kanyang tinig. Sinabi niyang nagsasalita siya hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa galit at kawalan ng pag-asa. Sapagkat ramdam niyang hindi tutuparin ang pangakong kalayaan. Bumalik sa kanyang isip ang nakaraang trahedya, ang kapalaran ni Mauro, ama ni Pungay. Noon, nangako si Roberto ng kaligtasan kapalit ng katahimikan at pakikipagtulungan. Ngunit nagtapos iyon sa dugo at pagtataksil. Ngayon, nanginginig, bakas sa mukha ng lalaki ang nakakatakot na tanong, mauulit ba ang parehong kapalaran? Ang parehong kasinungalingan? Ang parehong pagtataksil? Habang isa-isa nang lumilitaw ang mga lihim na kayang magpabagsak sa mga gerero, tahimik na nagsimula si Rocky Boy sa kanyang landas ng paghihiganti. Naglalagablab ang kanyang dibdib sa matagal ng galit, puot na hinubog ng sugat ng nakaraan at mga pangakong sinira. Para sa kanya, ang gabing iyon ay hindi lamang pagkakataon, kundi ritual ng paghihiganti. Bawat hakbang, bawat galaw, bawat sandali ay planado, inihanda para sa tiyak na pagsalakay. Sa katahimikan ng malalim na gabi, kumalat ang hindi pangkaraniwang katahimikan sa pugad. Si Ramon, batikan sa panganib, biglang nakaramdam ng presensya ng iba. Para bang malamig na kamay ang humawak sa kanyang leeg. Walang pag-aatubili, hinugot niya ang kanyang sandata at nagpaputok. Binasag ng putok ang katahimikan, hudyat ng trahedyang paparating. Ang tunog ng putok ay nagpagulat sa mga kasama ni Tanggol. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso, nilamon ng takot at tensyon ang bawat isa. Walang pag-aalinlangan silang nagmadali patungo kay Ramon. Hawak ang kanilang mga sandata, hinahanap ang pinagmulan ng banta. Sa kaguluhan, hindi nila napansin na may isang naiwan, si Tanggol. Sa loob ng pugad, mahimbing na natutulog si Tanggol. Ang kanyang katawan ay puno ng mga peklat, mga tanda ng nakaraang laban, patunay ng kanyang pananampalataya at mga sakripisyong ginawa para sa mga taong kanyang ipinagtanggol. Sa kanyang panaginip, naririnig niya ang mga tinig ng nakaraan, mga alaala ng tungkulin at sakripisyo. Ngunit sa realidad, dahan-dahang lumapit ang panganib. Biglang sinaksak siya ni Rocky Boy ng matalim na sandata. Napabalikwas si Tanggol sa matinding sakit, bumilis ang kanyang paghinga. Nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang nilalang na nakamaskara. Walang pagkakakilanlan, tanging anino ng paghihiganti. Malamig ang mga mata ni Rocky Boy, puro determinasyon, walang bakas ng awa. Ang maskara ay hindi lamang panangga sa kanyang pagkatao, kundi sagisag ng galit at sugat na hindi kailanman naghilom. Bawat hakbang ay puno ng puot, sakit ng nakaraan, at matagal ng kinimkim na dalamhati. Dahan-dahan, paulit-ulit niyang pinahirapan si Tanggol. Hindi siya nagmamadali. Para kay Rocky Boy, bawat sandali ay dapat malasap. Bawat sigaw ay dapat marinig. Ang matalim na sandata ay dumampi sa katawan ni Tanggol. Hindi upang tapusin siya, kundi upang ipaalala ang kanyang kahinaan, ang bigat ng kanyang mga desisyon. Bawat hampas ay refleksyon ng sariling sugat ni Rocky Boy. Alaala ng mga panahong siya'y walang laban at walang sumuporta. Si Tanggol, bagaman nagdurusa at nahihilo, ay patuloy na lumaban. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit at hindi makapaniwala. Pilit niyang inaalam kung sino ang nakatago sa likod ng maskara. Sa kanyang dibdib ay nagbanggaan ang takot at tapang, ang hangaring mabuhay at ang tungkuling huwag sumuko. Ngunit sa walang tigil na pagpapahirap, unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Bawat hinga ay lalong bumigat, bawat galaw ay lumulubog sa dilim. Sa huli, bumagsak ang kanyang katawan, puno ng alaala ng mga taong kanyang ipinaglaban at mga pangakong kanyang binitiwan.
Sa harap ng walang awang paghihiganti ni Rocky Boy, napilitang sumuko si Tanggol. Hindi ito dahil sa kawalan ng tapang, kundi sa bigat ng sugat at tanikala ng kapalaran na nakagapos sa kanya. Sa katahimikan ng pugad, naging malinaw, ang gabing iyon ay hindi lamang laban ng katawan, kundi banggaan ng dalawang kaluluwang sugatan at mga lihim na matagal nang nakabaon. Piliting gumapang si Tanggol, bagaman halos wala ng lakas ang kanyang mga paa. Bawat galaw ay puno ng sakit, parang napunit na laman at nabaling mga buto. Ngunit mas matibay ang kanyang hangaring mabuhay kaysa sa kirot. Alam niyang, hindi niya matatalo si Rocky Boy, isang taong nilamon ng galit at paghihiganti na iniipon ang bawat sugat, bawat pagkatalo, bawat luha laban sa kanya. Bawat hampas ay nagpapatunay. Ang galit ni Rocky Boy ay hindi karaniwang puot, kundi malamig, kalkuladong paghihiganti, dinisenyo upang iparanas kay Tanggol ang bawat sandali ng sakit. Hindi niya nais patayin agad si Tanggol. Para sa kanya, mas mabigat na parusa ang iparamdam ang bawat kirot, bawat kawalan ng pag-asa, bawat pagbagsak ng dangal. Mulit-muli siyang humampas, hindi upang tapusin ang laban, kundi upang pahabain ang paghihirap ni Tanggol. Bawat suntok ay labasan ng matagal ng kinimkim na galit. Isinisisi niya kay Tanggol ang mga sugat ng nakaraan, mga pagkatalo, at mga pangarap na gumuho. Sa huli, hindi na makagalaw si Tanggol. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, nanginginig sa sakit, mahihinang sigaw ang lumalabas sa kanyang labi, puno ng takot at pagdurusa. Malabo na ang kanyang paningin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay kumakapit pa rin siya sa huling hibla ng pag-asa. Dumating ang mga kasama ni Tanggol. Naglalagablab ang kanilang mga mata sa galit, pag-aalala, at takot nang makita ang kanyang kalagayan. Walang pag-aatubili silang sumugod upang iligtas siya. Ngunit hindi nila inasahan ng lakas at bilis ng nakamaskarang lalaki. Isa-isa silang pinabagsak ni Rocky Boy sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, puot, at matagal ng hinasa na kasanayan. Para kay Rocky Boy, walang karapatang kaawaan, lalo na ang mga pinakamalapit kay Tanggol. Matapos talunin ng lahat, umalis siya sa eksena, ngunit bumalik na para bang walang nangyari. Sa isang sulok, maingat niyang inalis ang maskara, iniisip na walang nakamasid. Bumalik siya bilang isang saksi lamang. Nagkukunwaring nakita ang isang nakamaskarang lalaki na umatake at tumakas. Bawat salita ay kalkulado upang makuha ang simpatya at tiwala ng mga kaibigan ni Tanggol sa gitna ng kaguluhan at takot. Sa gabing iyon, habang bumibigat ang katahimikan, lihim na nakamasid si Ramon mula sa malayo. Nakita niya ang lahat, mula sa brutal na pag-atake ni Rocky Boy kay Tanggol hanggang sa sandaling inalis nito ang maskara. Sa mga mata ni Ramon, malinaw ang matinding puot at panlilinlang na bumabalot kay Rocky Boy. Ngunit pinili niyang huwag agad ibunyag ang katotohanan. Sa halip, nagsimula siyang maglatag ng mas maingat at mapanganib na plano. Para sa kanya, hindi sapat ang simpleng pagbubunyag. Kailangan niyang malaman ang tunay na layunin ni Rocky Boy. Kung sino siya, ano ang kanyang huling pakay, at bakit siya nagsusuot ng iba't ibang maskara. Alam ni Ramon na ang biglaang pagkilos ay maaaring magdala ng mas malaking panganib, hindi lamang kay Tanggol kundi sa lahat. Kaya't tahimik niyang kinausap ang kanyang mga kasama, pinayuhan silang magpanggap na walang nalalaman at maghintay ng tamang oras. Bumalik sila na para bang walang nangyari. Walang kamalay-malay si Rocky Boy na lantad na ang kanyang pagkakakilanlan at kasinungalingan. Sa bawat tingin at salita, lalong tumindi ang hinala ni Ramon at ng kanyang mga kasama. Malinaw ang plano ni Ramon, gamitin laban kay Rocky Boy ang sarili nitong galit at mga pagkilos. Dahan-dahan nilang babaligtarin ang sitwasyon, gagawing bitag ang kanyang maling kumpiyansa at ilusyon ng kontrol. Sa huli,
Ang mga taong akala niya'y laruan lamang ay magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Samantala, nagngangalit si Miguelito. Sa harap ni Santino, sumabog ang matagal ng kinimkim na galit. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa puot at dalamhati, apoy na hindi namatay mula nang mamatay ang kanyang kapatid na si Erica. Bawat hinga ay puno ng kawalan, sugat na hindi naghilom. Naniniwala siyang si Santino ang may sala sa lahat ng trahedya ng kanilang pamilya. Sa loob ng silid, sa harap ng alaala ni Erica, walang pag-aalinlangan niyang itinulak si Santino. Hindi lamang sa salita, kundi sa kanyang kamao niya ibinuhos ang galit. Bawat suntok ay paghihigante, bawat hampas ay singil sa nawalang buhay. Paulit-ulit niyang sigaw, walang silbi si Santino. Wala siyang lugar sa pamilya at hindi siya kailanman tatanggapin. Si Santino, duguan at mahina, ay walang nagawa. Tiniis niya ang sakit, hindi lamang sa katawan, kundi mas malalim sa puso. Alam niyang walang paliwanag ang makapagbabalik kay Erica ni makapapawi sa puot ni Miguelito. Sa ibang bahagi ng lungsod, inaresto ng pulisya ang isa sa mga tauhan ng Guerrero, isang kilalang hard killer na matagal nang hinahanap dahil sa sunod-sunod na pagpatay. Tahimik ang lalaki, malamig ang mga mata, walang bakas ng pagsisisi habang ikinakadena ang kanyang mga kamay. Sa madilim na silid ng interogasyon, sinimulang tanungin siya ni Pungay. Matatag ang kanyang tinig, bagaman mabigat ang tensyon sa loob niya. Tinanong niya, kanino ba talaga siya tapat at siya ba talaga ang nagtangkang patayin si Vice Alcalde Roberto? Sa bawat tanong, lalong bumigat ang katahimikan at sa bawat hindi kumpletong sagot, lalong lumalim ang hinala. Naunawaan ni Pungay, ang lalaking ito ang susi sa mas malaking sabwatan, bahagi ng digmaang anino na unti-unting lumalamon sa kanilang lungsod. Samantala, sa isang tagong pugad, tahimik ngunit naglalagablab si Rocky Boy sa kanyang plano, ang pagpatay kay Tanggol. Para sa kanya, si Tanggol ang sagisag ng bawat hadlang, bawat insulto. Walang pag-aatubili siyang naghanda. Bawat hakbang ay kalkulado, bawat bala ay may pangalan. Agad siyang lumakad patungo sa lugar kung saan naghihintay ang kanyang target. Mahina ang katawan ni Tanggol, dumudugo ang mga sugat. Ngunit naglalagablab pa rin ang kanyang mga mata sa determinasyong tapusin ang laban kahit kapalit ang sariling buhay. Dahil sa kalagayan ni Tanggol, napaisip ng malalim si Tanso. Sa dilim ng gabi, tinanong niya ang sarili, sino ang susunod na biktima sa kanila? Ang kanyang takot ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng kasama. Kaya't naging malinaw ang kanyang pasya. Bukas, hindi na maaaring magdalawang isip o magpakita ng kahinaan. Kailangan nilang magkaisa. Biglang nabasag ang katahimikan ng gabi sa malakas na putok. Agad na sumigaw si Ramon, puno ng pagkataranta, nagbabala at nag-alerto. Ang tunog ay parang kidlat, pumunit sa katahimikan ng gabi. Nabigla si Energy, tumalon ang kanyang puso sa dibdib. Mabilis siyang tumakbo, hinahanap kung sino ang nagpaputok at saan nanggaling. Mabigat ang bawat hakbang, humahaba ang bawat sandali, nagbabanggaan sa loob niya ang takot at pagkabalisa. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Rocky Boy sa lugar kung saan naroon sina Tanggol at ang kanyang mga kasama. Agad kumalat ang tensyon. Bago pa man makakilos ang iba, sumugod si Rocky Boy kay Tanggol. Bawat suntok at sipa ay walang awa. Bawat hampas ay puno ng galit at paghihiganti. Nais niyang maramdaman ni Tanggol hindi lamang ang pisikal na sakit, kundi ang pagbagsak ng kanyang dangal at pagkatao. Si Tanggol, duguan at mahina, ay nakipaglaban-laban sa pagkawala ng malay gamit ang sugatang katawan. Sa bawat patak ng dugo ay bumabalik ang alaala ng mga mahal sa buhay, ng mga laban na pinili, ng mga sakripisyong ginawa. Malabo ang kanyang paningin,
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay patuloy na naglalagablabang apoy. Apoy ng pag-asa at paghihiganti. Sa gitna ng dilim ng sakit, malinaw kay Tanggol, hindi pa tapos ang laban. Bawat desisyon ni na Miguelito, Santino, Pungay, Rocky Boy, Tanso, Energy, Ramon, at Tanggol ay nakagapos sa isang sapot ng trahedya. At ang trahedyang iyon ay lalo pang lalalim, lalo pang kakomplikado, hanggang sa tuluyan nitong isilang ang katotohanan at hustisya.